Hi guys! RV Construct po. Ang ating topic ngayong araw, paano mag-setup ng AutoCAD. Tara, samahan niyo po ako. Hi guys! Welcome po sa ating tutorial. Ang ating topic ngayong araw kung paano tayo mag-setup ng ating AutoCAD. Okay? Tara, samahan niyo po ako. Open po natin ang ating AutoCAD. Okay, meron po tayong pag-aralan ngayong araw. Meron pong 4 na guidelines sa paano mag-setup ng ating AutoCAD. Okay? Okay, ang una is yung units. Pangalawa is dimension style. Number 3, drafting setting. And number 4 is yung options. Okay, pag-aralan po natin lahat yan. So, dito po sa initial screen natin, i-click po natin yung start para ma-open po ang ating AutoCAD. Okay, number 1, yung ating pag-aralan is yung units. Okay, paano natin i-set up yung units? Saan natin matatagpuan ito? Okay, dito po sa ating application menu, click po natin ang application menu. Dito po sa drawing setting, drawing utilities, and click units. Okay, saan pa po? Meron pa pong isa. Dito po sa ating menu bar, na last time na pinag-aralan natin sa last video natin, click po natin yung format. Dito po sa baba, meron pong units. Okay, so same po sila, no? Application menu and menu. Ang shortcut po ng units ay i-type lang po natin yung UN. Click enter. Then, lalabas na po itong drawing units na table. Okay? Dito po sa drawing units, okay, ang gagamitin po natin ay ang decimal. Okay? Kasi yung architectural, naka-feet and inches po siya. Ganun po engineering, feet and inches, 0 precision. Fractional, okay. Okay, tour ko lang po kayo din. So, balik po tayo doon sa decimal. Ang ating precision ay kailangan naka 2 decimal places lang po tayo. Okay? Yan. And then, okay, dito po sa baba, no? Sa insertion scale, nagamit po tayo ng meters. Okay. Dito po sa angle, same pa rin po, no? Decimal degrees. Kasi kung gagamit tayo ng degree, kasi di po siya yung angle natin mayroong D. So, gagamit din po tayo ng dalawang decimal point para maging accurate po ang ating angles. Okay, meron po kasing pagka 13 degrees, point something, blah blah, no? So, mas mainam na gagamit po tayo ng dalawang decimal places. So, okay? So, kompleto na po. Tapos na po ang ating setup sa ating units. Okay? Click OK. Andito din po sa baba. Okay? Additional po pala sa units. I-click po natin 1:2. So, tapos na po ang pag-setup sa ating units. Okay, number 2, dimension style. Okay, ang dimension style ay makikita din po dito. Okay, sa format, click natin yung format, dimension style. Itong text style ay napaloob na din po dito sa dimension style. So, kaya hindi ko na po sinama dahil ipapakita ko rin po dito sa inyo yung text style. Okay, so click po natin ito. Okay, ito na po yung ating Dimension Style Manager. Ang shortcut po ng ating Dimension Style ay type po natin yung D lang po, no? And then, hit po natin yung enter or click natin yung enter or space bar. Okay, so ito po, lalabas po ang table ng Dimension Style Manager. Okay, yan po yung shortcut ng Dimension Style Manager. Okay, paano po natin siya i-set up? Okay, ito po yung aking ginagamit, yung annotative. And then, gagawa po tayo ng ating
sariling dimension style para po every time na gagamitin nyo po siya, i-click nyo lang po yung inyong ginawa. So, paano po, no? Click po natin yung new. Type ko po yung aking initial, RV, continue. Okay, sabi niya dito, new dimension style by RB. Okay? Dito sa lines po, dimension style, pwede po natin palitan itong dimension style na color. Okay, paano po? Click po natin ito, yung block by block. Dito po sa select color, ay palitan po natin ng kulay. Okay? So, napili ko po ito. Depende po sa inyo kung ano yung kulay niya gusto nyo, no? Then, click OK. Nandito po siya, no? So, pansin nyo, nag-iba yung kulay niya. Nag-dark green. Okay? Next po dito sa baba, wala po tayong gagalawin dito. Yung line weight, pwede rin po natin nang baguhin ang line weight. Okay. So, ilagay natin yung light weight natin. Ganda yung pagka-print natin. 2.09. Okay. Yung light weight. One time setting po tayo dito. Wala po pa lahat ng ating settings, hindi na po natin babaguhin pa, no? Sa light weight. Okay, 0.09 ang gagamitin natin. Okay, next is yung ating extension line. So, kung ano po yung kulay dito sa ating dimension line po, ay gawin din natin parehas. Okay, so i-click po natin. Click, select color. And instead na i-click isa-isahin natin, so i-click na natin yung 100, 127. Okay. Po. 127, 127. Okay. So, done na po dito. Done na po tayo yung gagalawin na iba. Okay. Punta na po tayo dito sa ating symbols. Sa ating symbols, depende po kung ito po yung gusto ninyo. Okay, ang gagamitin ko po ay ang click po natin to, no? Ano mag-change, okay? Dot blank, okay? Or itong origin indicator. Sa ating leader, no, yung pag gumawa tayo ng magkakaroon po tayo ng mga description, ay ginagamit po itong leader, okay? So, ang ating text arrow, gamit lang po tayo ng 0.4. Then, tapos na po dito yung ating symbols and arrows. Wala na po tayong ibang galawin dyan, okay? Punta tayo sa text. Okay, kung napansin nyo po, no, medyo biglang lumaki. Okay, sa ating text, meron po dito ang tinawag na text styles. Okay, atin po i-set up ito. Punta po tayo sa annotative, click annotative, and then lagi ko pong ginagamit ay ang simplex. Ang iba naman po Arial or Arial narrow, wala pong problema. Sa inyo po yon. Okay, so i-type ko lang yung S para ma-shortcut doon sa simplex. Click ko itong simplex. Okay, then i-type ko din po yung height ko na 0.4. Okay, wala na pong iba. Scale with factor, wala po tayong gagalawin. And then set current, yes, then close. So nakaset na po yung ating text style. Okay, yan, annotative, yes, okay. Okay, next po ay ang text color. Kung pansin nyo po, nasa color white pa rin siya, pwede po nating palitan yan. Okay, select color, and then gusto ko po itong dark red, almost brown, click OK. So nagpalit po siya automatic, no? Ito pong fill color, hindi po natin ito. Okay, so magiging ganito po siya, no? Ating drawing ay hindi maganda. Okay, pansin nyo po yung text height ay nakalock na po siya. Kasi nga, nakaset na po tayo dito sa ating text style. Paano mo po ma-edit yan? So, dito po, i-edit yan. Okay. Then, dito po sa baba, sa text displacement, yung ating text na sa vertical position, ay nasa center po siya ngayon. Kailangan po natin siyang ilagay sa taas. Okay. Horizontal naman natin ay kailangan natin nasa center. Lagi. Yan. Horizontal. Wala po tayong gagalawin dyan. Nandito po sa alignment, kita nyo yung mga ating naka-horizontal lahat yung ating text, right? O, centered and horizontal. So, ang ating pong gagawin sa text alignment, i-click lang po natin itong
Aligned with dimension line. Click po natin ito. And then, okay, pagkatapos po dito ay meron pong fit. Yung fit po natin, lagi po natin ilagay dito sa option. Lagay natin sa always keep text between extension line. Or, pwede rin po itong either text or arrows. Best fit. Pero i-click lang po natin itong always keep text between. Okay? Between extension line. Okay. So, primary units. Okay. Kanina, meron po tayong set up na units. Okay. Dito po yun siya. No? General setup po yun ng ating drawing. Okay. Dito po, meron din pong setup or units dito sa dimension po natin. Okay. So, magkaiba po yun sila, no? Na setup. Mapapansin nyo po, meron po siyang 4 na decimal places na numbers dito po. And same po sila dito. So, kung papalitan po natin yan ng dalawa, po, automatic po nag-change po yung ating drawing. Okay? Ng 2 decimal places. Okay? Dito po sa ating angular dimension, ito po, mga angular. Pansin nyo po, no? Wala po siyang decimal kasi nakalagay din po 0. Pero ilagay po natin ng 2 decimal places. Automatic po, no? Nag-change po siya. Then, dito po sa separator, ang ating separator ay period. No? Kasi pag nilagay mo po yung comma, magkakama po yan at space. Okay? At ito po yung correct. Okay? So, wala na po tayong ibang gagalawin. Then, alternative units, wala na pong gagalawin. Tolerances, wala na rin pong gagalawin. So, click na lang po natin yung okay. Then, ang last na gagawin natin ay iset natin yung current. Set natin yung ating sinetup na Dimension Style Manager na si RB. Okay, yung initial natin po. And then, tapos na po ating dimension style. Okay. Dako na po tayo sa ating number 3. Okay. Number 3 is yung drafting settings. Okay. Saan po matatagpuan yun? Dito po sa, wala na po siya dito. Tingnan niyo po na. Okay. So, dito po, balikan ko po to, no? Bakit hindi po natin ito sinet yung table? So, later on, madalang lang po natin ginagamit ito, no? Table style. Itong multi-leader ay ituturo ko po sa multi-leader ay ganoon din po siya, no? Sinet up na din natin sa dimension style. Ito pong multi-line style ay tuturo ko po sa inyo yan when we start na paggawa ng floor plan. Okay, so para medyo mabilis yung paggawa po niyan ng wall. Okay, gagamitin natin yung multi-line style. Doon po yan sa ating floor plan. Okay, so ako tayo sa number 3, drafting settings. Okay, dito po yan sa tools. Sa baba, tap po natin yung drafting settings. Okay, click ko lang po sa gitna, drag ko lang po. Una-una natin makikita yung snap and grid. Okay, ano po itong snap and grid? Pansin nyo po ito po ay grid lines na makikita natin at ang kanyang snap po niyan ay nasa 0.5. So, okay, repeat command, always click lang po natin yung spacebar o yung enter. Okay, pag click po natin yung spacebar o enter, yung last command po natin, yun po yung lalabas. Okay, additional information po sa atin. Okay, so ang ating snap x spacing ay naka 0.5. Papakita ko po sa inyo pag i-check po natin ito. Okay, check po natin, subukan po natin and click OK, and then gawa tayo ng line. Okay, tuturo ko sa inyo yung mga shortcuts sa susunod po nating topic. Okay, pansinin po natin, pita natin, no? Zoom in, zoom out sa ating pong mouse wheel or 3D mouse, no? Ito po, zoom in, zoom out. Okay, magnify and demagnify. Kasi kung itututok mo po siya sa mga lines, nag-i-snap po siya. Pag i-click po yan, tignan nyo po yung sukat niya.
sakto po, no? 0.5. Okay? Click, 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 0.5, 0.5. Nakasnap po siya sa 0.5 sa ating grid lines. Okay? So, yan po yung snap. Okay. Okay. So, hit lang po natin yung enter or yung escape para lumabas po tayo doon sa command. Balikan po natin yung pose. Then, drafting settings. Okay. So, ang shortcut po nito, ano, kita nyo, drafting setting, type po yung DS. Okay. Makakita nyo po sa screen. Drafting settings, yan po yung kanyang shortcut. Additional tip. Okay. So, dito, sa snap and grid, wala na po tayong gagalawin dyan. Okay? So, i-uncheck lang po natin itong snap. Dako po tayo sa ating polar settings. Para sa akin, ito yung pinaka mahalaga. Instead of gagamit ako ng ortho on, ortho off. Okay? So, mas gusto ko po itong gamitin dahil napaka-useful po siya when it comes sa mga angles. Okay? So, dito sa polar settings or F10, dito naman po sa snap and grid, nagamit shortcut po niya ay F9. And dito po sa polar ay F10. Okay, dito po sa polar angle settings, meron po siyang increment angle. Usually po nilalagay ko po dito ay 15 kasi sakop niyo po yung 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, and 90 degrees. Okay? So, dito po sa new, kung wala po dito nakaloob angle, okay, 90, 45, 30, pwede po tayong magdagdag dito sa baba. Okay? Create ng new. Halimbawa, 2 degrees. Okay. So, magagamit po yan natin ang polar sa 2 degrees. Ituturo ko po sa iyo yan as example. Okay, click natin. Gawa tayo ng sample. Okay. Click OK. Pag gumawa tayo ng line, click po natin dito. Sinin nyo po. Ito ay straight line. Horizontally, pag inangat ko siya ng konti, yan, kikita nyo po yung 2 degrees angle. Kasunod na po niyan ay mag-i-stop po siya sa 15. Kakaroon po siya ng extended dotted line, hidden line, and then 30. Yan po yung kagandahan. Then 60, and then 90. So, yan po yung kagandahan. Polar. Okay? Kaya hindi ko po laging ginagamit yung ortho on. Okay? But ituturo ko pa rin sa inyo yung ortho on. Okay? Ang next po. Okay? Balik po tayo doon sa ating drafting setting. Type po yung DS. Okay? Makakita nyo po sa screen. Drafting settings. Yan po yung kanyang shortcut. Ito po ay polar setting, gamit po siya sa drawing. Okay? So, doon lang po, no? Ang information about sa polar settings. Okay? Punta tayo sa object snap. Okay? Object snap. Okay, sa object snap, gamit din po ito dahil especially sa ating mga points kung saan tayo magdadagdag ng lines, no? So, ito po yung object snap. Ang shortcut po niya ay F3. Usually, konti lang po yung makikita natin dyan. Kaya clear natin. Ito lang po yun. Center, mga basic. So, kailangan lang po nating dagdagan. Ang talaga po, yung importante na gagamitin sa paggawa ng drawing. Actually, ang ginagawa ko na lang yan, lahat siniselect all ko na lang. Kasi ginagamit din yung parallel. Okay, intersection. Pag marami po kayong mga drawing. At ang importante po, ito po. Okay, so ano po itong tawag dito? Bakit meron po point, midpoint? Okay, dito po muna tayo, no? Sa endpoint, midpoint. Okay, so sa endpoint, midpoint, ano po siya natin malalaman kung nasa endpoint at saka midpoint. Okay, click natin yung okay.
Create po tayo ng line. Click po. Click and click. Hit enter. Okay. Pag sinilik po natin yan by window, po tayong makikitang kulay blue. Okay. Ito yung tinatawag na grip. Okay. So, dito po, makikita nyo po pag kinilik ko yun sa gitna, tawag dyan ay midpoint. Pag i-click naman po sa dulo, tawag po ay endpoint siya. Okay? So, naka-endpoint po siya, no? Okay. Create po tayo ng circle. Type C, enter. Tuturo ko rin po yan sa inyo sa sunod na topic, shortcut. Okay. When we select this circle, pag-click po natin sa gitna, okay? Understood na po yan na po ay center. Okay. Ano naman po yung quadrant? Okay. Quadrant po, yan. Quadrant. Talagay sa quadrant. Yung midpoint, pag tinutok mo po dito, pag may nag-create ka po ng line, bawa, yan po siya, no? Ito po yung center. Okay? Tinutok mo lang siya sa circle. Maglalagay po siya ng cross sa gitna. Center, no? Yung quadrant naman, kita niyo po yung column. Symbol niya. Okay? Yan po yung. So, yan po guys, no? O, TS shortcut. Dito po sa 3D objects o snap, ay wala naman muna tayong gagalawin dyan. Tuturo ko po yan sa inyo later on sa pagdating na po natin ng 3D. Yung dynamic, wala naman gagalawin dyan. Settings, wala na po, no? And cycling, wala din po. And quick properties, okay? So, yun lang po guys, no? So, sa ating drafting settings. Dako po tayo sa ating number 4, no? Last na guidelines. Number 4 ay ang options, okay? Sa options po ay lang po natin to. So, saan po natin makikita yung options? Dito po sa application menu, i-click po natin itong options. Ito po yung okay, makikita natin and then close, okay? Dito po sa tools, click po natin yung options. Ay, same po sila, no? Okay, so ito po yung ating and then yung right click po natin dito sa screen, then option. Okay. Same lang po, no? And then lastly, yung pang-apat, i-type natin yung OP and then enter. Okay, so ito rin po ang makikita. Okay? So, ito tayo sa files. Okay? Dito sa files po, wala tayo pong gagalawin. Wala po tayong gagalawin dito. Dito sa display ay ito po. Pwede nating paglaruan to, no? Ang light. Light. Okay? Ayaw nyo naman ng light. Balik tayo sa dark. Ay. Okay. So, yun po guys, no? Dito po sa baba, yung tinuro ko last time, paano po mag-settings ng inyong crosshair. Okay? So, papalitan po natin ng 100. Apply OK. And click OK. Ang ating pong crosshair ay humaba. Infinity na po siya, no? So, kung ayaw nyo po naman yan, right click and then option, balik po tayo sa ating command. So, dito po, no? So, kung gusto natin yung 50% lang, naka half or balik po tayo sa 5. Okay? Okay. Dito po sa my color, okay? Click po natin itong color. Okay, dito sa ating screen ngayon, ang ating 2D model space ay naka-kulay black. Pwede po nating palitan yan, but para sa akin muna ay hindi po muna gagalawin, no? Ilaruin nyo po ito, no? Hindi nyo po paglaruan kung ano po gusto nyo kulay. Okay? Dito po sa sheet and layout. Ito po. Layout or paper space. Ito, i-click po natin, no? So, ito po yung makikita natin sa ating background. Okay? Paano po natin malaman yun? Cancel po natin muna. Okay. Yan po yung screen natin.
color white lang siya, no? Kung gusto po natin palitan yan, so OP, enter, color, sheet, then palitan natin yung background niya to different color, black din. Tingnan nyo po, apply, and pansinin nyo po, nag-change po yung kanyang kulay. Okay? So, depende po sa inyo. Kung hindi po masakit sa mata nyo, pwede nyo po paglaruan yan. Okay, so dito po tayo sa ating dito, no, sheet, and sa paper space, pwede rin po palitan dito. Palitan ko po ng kulay na index color. Palitan ko ng kulay na ganito po. Yan. Click OK. Tingnan nyo po. Bago. Apply and close. Then apply. Okay. Sa command, yung command follow po yung kulay niya sa taas. So, kailangan na po natin ng white. Okay. Apply. Okay. Yung kanina, yung sa paper, okay, nag-change din. Okay. So, nasa inyo po. Sa paper, palitan lang po natin white. Okay. Change po siya. So, sa ating ibalik natin sa original settings. Ang ating drawing, sheet layout. Balik lang po natin sa white. Okay. Apply. Okay. White. Okay. So, ngayon po, balik po tayo sa option. And dito po sa open save, okay, balik din po tayo sa model option. Okay, sa open save, click po natin yung open save. Okay. Ito po, naka-save as tayo sa save as. So, click po natin. Usually kasi yung mga gamit pa natin, yung mga lower version pa ng mga AutoCAD. So, yung mga files tayo ng mga luma. So, kailangan nating para mabuksan po yun, kailangan natin ibaba yung ating save as. Okay? Kasi pag lumipat tayo sa ibang mga computer, halimbawa gumamit siya ng 2010, so kung 2018 po yung nakasave as, hindi po buksan yung AutoCAD na yon. So maraming nagtaka, yung iba na hindi mabuksan yung kanilang AutoCAD or ang kanilang drawing. It's because po ang ginagamit po nilang software is lower than yung files na binubuksan po, no? Kaya kailangan po yan nating i-set up. Change po natin yung ating settings into lower version. Lagay ko lang po sa 2007, pero po meron pa po mga version talaga na old files na nakasave po sa 2004. So, for ating tutorial, ay ilagay ko po siya sa 2007. Okay? And then dito po sa autosave, okay? Palitan po natin ito ng every 5 minutes magsisave po automatic ang inyong ating AutoCAD. Okay? So, binaba ko lang po, no? So, wala po tayong ibang galawin dito. Okay, dito po sa files open. So, hanggang 9 po yung kanyang mabubuksan na AutoCAD. Okay? So, kasi kung taasan nyo pa ito, mga 20, wala naman po tayong ganun, no? So, pag binuksan natin lahat ng 20 na files, gagapang na po yung ating computer. So, lagyan na po natin, wala tayong kagalawin dyan. Okay? Flat and publish. Okay? Dito po, kung meron na po kayong connected na po yung computer nyo sa plotter, pwede po nyo. Okay? So, for now, wala po, no? So, lagyan lang po natin siya sa PDF. Dito po sa user settings, default, kung saan po lagi magsasave ang inyong file. Okay, pwede po siyang ilagay sa ibang, gagawa kayo ng folder dito at i-set up nyo po. Okay, so cutting and publishing. Okay, dalawa. Publishing is kung marami po kayong i-print ng one time, no? Pa-publish nyo po siya one time, so lahat-lahat yung mag-print. Kasi itong plotting pa isa-isa. Pagka publishing naman po, pag marami na kayong ginawa ditong
sa layout ninyo, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halimbawa na drawings, kung ipi-plot nyo po yan one time, ito po yung gagamitin publishing. Okay? So, one time. Okay, system. Okay, wala na po tayong gagalawin dito. User preferences. Okay, double-clicking yung window, yung ginagamit natin lagi, double-click. Okay, so wala tayong gagalawin dyan. No? Insertion scale, wala na po tayong gagalawin dyan. Tignan muna natin gagalawin yan. Okay, dito po sa drafting. Okay, kung mapapansin nyo po dito, yung auto snap marker. Okay, yan po siya. Paano mo natin malalaman yan? So, i-click apply a. Then, gawa po tayo ng light. Okay. Sinilip po natin yung po tayong ang grip, no? Blue. Pag-click po natin ito, endpoint, ay kita nyo po yung kulay green. Kulay green. Yan po yun siya, no? Kulay green. Okay? Yan. Yung size po nun, no? Pwede siyang liitan. So, type lang po natin yung OP. Balik po tayo doon. Yung auto snap marker size. Okay? Tignan nyo po. Ayan ko. Para makita nyo po yung difference. Sinlik po natin to. Click po natin yan. So, ganyan din po sa kalaki. Okay? So, escape. Copy. Enter. So, doon lang po tayo sa medyo maliit. Para ma-distinguish lang po yung selection. Yung grip size. Okay? Yung grip size. Okay? Mamaya punta natin yun. Okay. Dito po sa aperture size, yung okay, lagay lang po natin sa gitna. Just 3D modeling, wala mo tayong gagalawin dyan. Okay? Wala po tayong gagalawin. Dito po sa selection, ito po may gagalawin. Okay, sa pick box, okay, tingnan nyo po. Okay, ang ibig sabihin ng pick box, meron kayong command ginawa. Halimbawa, copy. Yan, ito po ay pick box. Kung gusto nyo po mas malaki yung pick box nyo, okay, balik po tayo sa OP. Lakihan ko po. Pick box, apply, okay. Yan. Ang laki, no? So, pick box. Yan po yan siya yung sa center ng ating pick box. Okay. Ito po yung nasa box, sa gitna ng crosshair. Okay. Okay, next po ay yung crosshair na itong grip size po natin kanina. Apply, okay. Kung kita nyo po, no, increasean ko po yung grip size niya. Kulay blue. Box na kulay. Pwede tawag na grip size. Okay. So, pwede palitin. Apply, okay. Po, siya. Yan naman po mga basic na ano natin sa option. Okay. Apply and okay. At dito po sa profile, no, kung gusto nyo pong gusto po nating gumawa ng sarili nating profile para po ay magamit po natin yan kung sa pagtatrabaho nyo, dalhin nyo po sa ibang company yung inyong setup, ay walang problema. But the thing is, tandaan po natin palagi sa lahat ng mga companies, meron po iba-iba silang setup ng kanilang drawing. Okay? So, tandaan po natin yan. So, maybe personally, okay, pwede po nating magawa or madala din po yan sa ibang mga companies. But take note, ang mga companies na mga malalaking companies, meron na po yan silang sariling setup. Pero po yung mga companies na mga maliit lang, ay pwede nyo pong magamit ang inyong profile. So, gawa lang po tayo ng dito sa profile, i-click lang po natin yung add list. I-type nyo po, halimbawa, sa akin ay ilagay ko pa rin yung RB. Okay, maglagay tayo ng description na halimbawa lang po ay kung malaking firm or date na firm. So, notify me. Notify me kung kailangan mo. If any changes, kung merong, notify me kung merong
mga changes. Okay, so changes. Okay, sino man po yung gagamit ng computer na yon, bawa. Pero usually pag personal lang, hindi na po din kailangan, no? So yan po si RP. Pwede po pong ma-export yan at magamit po sa ibang computer ang iyong na-set up na dito. Okay, po sa lahat. Okay, madali naman po i-set up. Hindi po malaking deal pag set up actually. So kabisado nyo po yung kung paglaruan lang naman. Okay, so yun lang po guys ang sa ating option, and i-click lang po natin yung apply and then okay. Okay, so lastly po ay atin po i-save ang ating ginawa ngayong setup para sa susunod po ay magamit na po natin itong ating sinet up. Okay, paano po, no? File. Okay, meron po mga paraan sa pag-save. Okay, una dito sa application menu, then save. Okay, click natin yan. Pangalawa, ito po sa new menu bar, or meron din po dyan save. Okay, dito sa taas sa ating quick access toolbars ay meron din pong save. So, and then sa inyo pong keyboard, hold nyo po yung control and then click nyo po yung S. Okay, so gawa po tayo ng sarili nating folder. Halimbawa sa desktop, nagawa po ako ng pangalan ko RV. Gawa din po kayo sa inyo, no? Para mayroon setup. Okay, and then po yung gagamitin natin sa ating sunod na topic. Okay, then ulitan natin to, add setup. Okay, then click natin to, double click yung folder and then click natin yung see. Kung makikita nyo po, lagi po siya magsasave sa 2007. Okay, gusto nyo pa yung babayan, pwede rin po, no? Save as. Okay, and set up, click save. Okay, so yun lang po guys ang ating kabuuan ng ating topic, paano natin i-set up ang ating AutoCAD. So napaka-importante at mahalaga po nating malaman paano mag-set up. Next topic po natin ay ang command toolbars. Ito po, mga toolbars, mga command toolbars, draw toolbars, modify toolbars, lahat ito ay ating pag-aralan. Dimensions, no? Yung mga mahalaga lamang po na laging ginagamit sa paggawa ng drawing. So yun lang. Ay meron kayong mga natutunan sa ating topic. Meron kayong natutunan. So please don't forget na i-support ang ating tutorial. I-share nyo po sa inyong mga friends, i-share nyo po sa inyong mga colleague, i-share nyo po sa inyong mga classmate na gusto rin pong matuto ng ating tutorial, no? Especially itong AutoCAD, lalo na sa mga engineering students na mag first year pa lang ngayon. So I encourage you, no, to watch this tutorial po, at ito po ay may malaking tulong po sa inyo. Okay, so thank you guys, have a good day, maraming salamat po. Thanks for watching guys. Kung may natutunan ka sa ating pinag-aralan kung paano mag-set up ng AutoCAD, please subscribe, like, share, and comments below at hit the bell para ma-notify ka sa mga next video po natin. Ang next video po natin ay familiarization of command toolbars and command shortcuts. Stay safe, have a good day, maraming salamat po.